dumating galing sa Malaysia, nararamdaman ko sa tubig ko. Pagkatapos, nag-pray ako ni Pastor, parang kumaan ang aking pakiramdam. Hanggang ngayon, alam ko kinahapag na lang ko. Hallelujah! Thank you, Lord, na pinagaling mo ang aking pakiramdam. Amen! Aking high blood ko, parang bumaba na siya. Normal na! Normal na siya. Talagang inans ko sa Malaysia yung gamot ko. May dala-dala akong pag-check ng dugo ko. Tapos, lagi ako nag-check. Ngayon napakababa. Amen! 130 over 80 ang dugo ko. Pero kung kinasa, Normal. Amen! salamat sa Panginoon. Pinagaling niya. All the glory belongs to our own. Hallelujah! Kasi Sunday kami, last Sunday, share ko lang yung nangyari sa family namin. Sunday, after ng service, nagmamadali ko akong umalis, nagpahanap kay Pastor. Dahil na, nagkaroon na emergency, tumawag yung aking anak, na yung paborito kong apo ay na-admit at kailangan dalhin sa hospital dahil mababa na ang kanyang blood rate. So, pagdating ko doon, they were about to rush him to the hospital. But said, no. Sabi ko, i-update nyo siya sa taas. Sabi ko gano'n. At nag-play kami dalawa. So, nagsara kami ng pinto. Nag-pray kami ng ako mo. He is only 4 years old. So sabi ko, mag-pray tayo ha. Nangga, hindi ko magpasalamat na siya. And then I started to speak in tongues. At pinag-pray ko siya from 1 to 2. At i-review ko yung anumang spirit ng dengue. At umiiyak ako ng nagmamakaawa. At hihingi lang ng awa at tulong sa ating Panginoon. Na wag niyang itulot na madala sa ospital ang aking apo dahil lang sa dengue. So sigawin about 30 minutes. Dahil mataas ang lagnat niya. Nung ilipo ko siya, ako yung nagpapawisan na sa pagtitre. Hallelujah! Daw ako nasigaw na doon kami sa loob ng kwarto. Sabi ko, Lord, sabi ko, spare my grandson. Sabi ko, biglang ano siya, biglang umiyak siya. Habang nag-pray ako, sinusunod niya yung sinasabi ko. Na hindi naman yan ating ginagawa. Kung ano sinasabi ko, sinusunod niya. Amen! Sabi ko, sige, pagkan. And then, naalala ko yung water na daladala ko. So, binukso siya dito, sa ulo, hanggang sa nalampakan niya, inambal ko siya. Then, pinawisan ko siya. And praise God, hallelujah, biglang bumaba ang kanyang lagnat. Amen! Sabi ko, ito yung hinihiling ko na hindi man ako masyadong naghahanap ng talagang ako ay talagang nagiging obedient sa Panginoon. Pero that was the time, pangalawang beses na ito na nag-save ko sa pamamagitan ng Panginoon Yesu Cristo. Ginagina ko para sa ako. Pangalawang beses na ito na muntik-muntikan na siya nawala ng buhay. Yung asawa ko, hindi ko po alam na nakagagawin pala siya ng aso, 1 week na. So, nung time na mo ng gabi, kung sabi ko, bakit ang lamig niya? Parang siyang ice. Sobra talagang lamig ng mga katawan niya. Sabi ko, hindi ka ba giniginaw? Hindi siya nag-react. Pero, tapos kahit malaya ako, narinig ko yung binti ng puso niya ba? Sabi ko, dahil ko pa nag-rock, mountain climbing. Sabi ko, tapos hindi siya nag-aimig. Maya-maya po, nag-chill na siya. Nanginig na po siya ng nanginig. Ay, alam po natin, pag doon po sa baryo, wala po doon malayo sa hospital. 9 o'clock po, wala kami ng tindahan na bukas, sarado na po yan. Sana ko kukuha, wala rin kaming stock ng gamot. So nag-chill po siya na nag-chill. Ang ginawa ko po, kumuha ko ng tubig. And then yung tubig po, pinag-pray ko yung tubig. Gaya na tinuturo sa atin ng ating man of God, when we pray the water becomes the anointed water. So hindi ko na-contact si Pastor. Una, wala po akong cellphone, sira ang cellphone ko. So hindi ko talaga sabi ko, gusto ko i-contact si Pastor para ipag-pray yung kasama ko, pero hindi ko siya makontak dahil wala akong ako pong cellphone. At the same time, yung anak ko, tulog na sa kabilang kwarto. So ngayon po, ang nangyari, pinag-pray ko yung tubig, tapos pinag-inom ko sa asawa. And then the moment, the first time I pray for my husband. So alam niyo po, from 9 p.m. to 3 a.m. Unti-unti po nagbabawas yung pag-chill niya. So 3 times ko po siyang pinainom ng tubig na isang ganito malaking baso. So ayaw niya uminom kasi di ba malamig. So punta inumin ko yan. Pero hindi niya alam na every time na ininom niya yun, yung feeling nagtulog na. So every time niya ininom yung ganyang kalaking baso ng tubig, nagdidighay siya. So nagdidighay siya. Hanggang 3 a.m. lumabas na talaga yung lagnat. So nung lumabas naman yung lagnat, wala naman ako mapainom. So ano yung ilalagay ko dito sa asawa ko? Ang naisip ko, mayroon pong panty liner doon akong dala. Yung panty liner. So ang ginawa ko sa panty liner, nilagyan ko ng tubig.
ano, plat. Alam niyo po yung pantinayan, sipsip po talaga yung tubig. Mailang minuto lang po yung tuyo. Ganun po pala, naasa kanyang lagnat. Alam niyo po, hindi po kayo talaga maniwala. Kinaumagahan para wala po nangyari. Amen, amen. Wala po talaga, parang walang nangyari. Pero po, sa ROAS pala, meron doon, i-check up muna ng doktor. Tapos may mga laboratory, ganyan. Alam niyo po, grabe, God is good. Lahat po ng laboratory niya ay negative. Wala po problema sa mga dugo niya, sa mga wala po. So, I think yung rabies na yun, nagpunti na nagpaparamdam. Pero ganun lang makapangyarihan ang Diyos natin. Wala tayo. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Tumanap kayo at kayo'y makakatagpo. Tumatok kayo at kayo'y kagurusan. Napakalaking bagay po nangyayari sa buhay natin ngayon na sa tinakaltagaan natin dinaranas ang mga obstacles sa hirap sa ating buhay ay hahanap-hanapin pa natin ang katotohanan. At saan natin ito nakita? Family? Jesus. Kay Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, may instrumento siya na siyang naging daan para tayo ay gumaling sa ating matagal na nararamdaman emotional and spiritual. Amen. At ito sa Jacob. Amen. Hallelujah. So let us pray. Oh, nakapas. Tayo po tayo. Lord God, tinataas ko po ang mga katotoong naihayag sa mga oras na ito sa inyong dakilang pangalan, Panginoon. At muli nagpapasalamat po kami sa biyaya ng buhay at buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa na iyong mga anak na narinig ito. Sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus, ito ay aking sineseluhan at ito ay magpakandang buhay na dadalhin ng bawat isa at magiging lakas at tatag ng aming espiritual na buhay. Ang lahat ay magsabi na, Amen. When we're reading with our guys in offering, first of all, because of our heart, it's nothing in our heart, because the first half of giving is from the purity of our heart. God is not looking for the amount, He's looking for the amount of our heart. Oh Father, in heaven, in the name of Jesus, Lord, thank you for every impurities in our heart, for every doubt, for every limitation in our mind. We are here, O God, to celebrate your goodness. Walang sakit, salot, nagiyan, makakalapit sa iyong mga anak. We are under your covenant. Even in the midst of storm, in the midst of trials, Father God, always remember our sacrifices, our self-demanding sarili, that represent our body as a living sacrifice, our giving, that brings more soul to save the lost and strengthen those. Now declare with me, Father, in the name of Jesus, as I surrender myself, over my life, as a living sacrifice. Thank you for your goodness. And mercy. Shall follow me. All the days of my life. My cups is running over. For you are with me. Dwell inside of me. Change my heart, O God. O Lord, you are my shepherd. Kailanman hindi ako magugulan. Kailanman hindi ako magugulan. Kailanman hindi ako maghihina. To serve unto the King Jesus as my Lord of Lord. You lead me in the path of righteousness. For your name's sake, I will be prospered. From glory to glory. I will gain my inheritance, my blessing, my covenant blessing shall overflow through me. As I give my tithes and offering, supernatural wisdom, so create wealth, financial blessing, will chase after me. In the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, as I humble myself, let this offering be yours for the advancement of your kingdom on earth as it is in heaven. In the name of Jesus. And everybody say amen. Hallelujah, glory to Jesus. This is a blessing from our family, Sister Susan. Meron kami guys, pero please sa kanya. Wow, Jesus, ito yung aming lunch. Ayun. Thank you, Lord. Salamat po sa nag-share, Sister Susan. Salamat. Thank you.
Glory to Jesus, ma'am. We love you. We love the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Follow our social media platforms. For our Facebook official page, follow Jesus, the Alpha and Omega Ministry. Let's keep sharing our live streams, our posts, and our testimonies. Let's continue to invite our family and friends, and even our online community, to join us. Family, let's all be online evangelists. You already know what to do. Let's use our timelines, our chats, and our networks to bring more people into the presence of God.